Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ay binuo para silipin kung saan napupunta ang pondo sa mga projects ng gobyerno. Ngayon, iniimbestigahan nila ang mga flood control projects na pinaniniwalaang may anomalya at overpricing. Pero imbes na transparent hearing, pinili ng ICI na isara sa publiko ang mga pagdinig. Sabi nila, para mapanatili ang integridad. Pero teka, hindi ba transparency mismo ang pundasyon ng integridad? People want to see what's going on sa ICI. We comment. Paano, hanggang saan yung transparency? I guess in fact I mentioned that already in some of my interviews that it is very important that we maintain in a way the integrity of the commission. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga information kailangan po namin i-verify at in fact kailangan po ma-collaborate, no? Kasi mahirap po na paniwalaan po natin kaagad ang mga statement ng mga isang testigo lamang. Lalo na hindi po natin alam kung ano kanilang background. Kailangan po talaga maging masinop ang komisyon para sa ganun. Ang mga kaso na may file ng komisyon ay suportado ng tamang ebidensya at this will hold judicial scrutiny. Okay. Kasi mahirap po pagka mag-file kami na walang sufficient basis or evidence baka po ma-dismiss lang kaliwat kanan. Pag mangyari po yun hindi po namin matutugunan yung hinihingi ng bayan. So sir, how do we ensure transparency despite na wala akong live streaming? Makikita naman po ninyo. We will provide you the files that we will be providing the ombudsman, and doon po makikita ninyo kung ano yung mga ebidensya na in basis namin for the referral to the ombudsman. So in that way, we will be transparent. Baka raw magkaroon ng trial by publicity kung isa sa publiko ang investigasyon. May mga sensitibong dokumento raw at testigong dapat protektahan. Pero mga bossing, kung talagang tapat at maayos ang proseso, bakit kailangang itago? Sa halip na protektahan ang testigo, baka ang natatago ang mga sangkot. Si dating Ombudsman Conchita Carpio Morales mismo ang bumara sa ICI. Sa orte nga, public hearing. Bakit sila sarado sa publiko? Tama siya. Kung sa korte na may mas sensitibong kaso nga ay bukas sa publiko, bakit itong flood control probe na tungkol sa pondo ng bayan kailangan taguin? Ang ganitong setup, ayon sa kanya, nanganganak ng duda kasi walang nakakita kung paano tinimbang ang ebidensya. There's no transparency in our system. Everything was shrouded in secrecy, and whereas probably the higher officials noticed that there were a lot of corrupt activities, they tolerated them. Well, to begin with, I cannot be optimistic because the hearings are supposed to be held in secrecy. They don't involve the public. I don't understand why, because even the courts, sitting as courts, it's open to the public. It's only when in the interest of morality and decency that the judge conduct hearings in private. Ito hindi naman morality or indecency. Immorality and indecency. Indecency not in the literal meaning of the word. So I don't understand why. At ito pa mga bossing, sabi ni Morales, ang mga hearing sa korte ay nagiging private lang kapag tungkol sa morality o indecency ang kaso. Kung ganun, baka kaya ayaw buksan ng ICI kasi ang iniimbestigahan nila may halong immorality at indecency nga sa anyo ng anomalya at katiwalian. Hindi moral na ibulsa ang pera ng bayan at lalo nang hindi disente na itago ang katotohanan. Kaya kung yan ang dahilan ng pagiging private, abay tama si Morales, immorality nga talaga, pero hindi dahil sa subject ng hearing, kundi dahil sa ginagawa ng mga sangkot. The mere fact that Congress or Senate conducts hearings openly, it is not trying by publicity. Because people who will decide will be the ICI people, but their decision will only be recommendatory.
It should be the ombudsman really who should do the investigating. I was asked to be the legal representative because they said they wanted an engineer, and that's Babe Singson. They wanted an accountant, that's the lady from the CSIP Gores, and they wanted a lawyer. So they tapped me. If they accepted my conditions, I will probably have taken it. Conducting hearings in secrecy, I would not have allowed that. Si Representative Leila de Lima naman ng ML Party List, matindi rin ang punto. Ang transparency ay hindi kalaban ng due process. Ayon sa kanya, kung gusto ng ICI ng kredibilidad, dapat ipakita nila sa publiko ang proseso, hindi lang ang resulta. Pera ng mamamayan ang tinitingnan dito, kaya may karapatan ng taumbayan na sumilip. I also share the sentiments and the opinion, the views expressed by former Ombudsman Conchita Morales. Indeed, an investigative body like that, a fact-finding body like the ICI, with such important matters at hand, must be transparent. People need to know what's happening, to allay fears, to allay any apprehension that there might be eventual cover-up. People must know. People are most interested about the investigation, and that is why, if I may already interject at this point, that the ICI really needs more powers and it needs more transparency. Punto pa ni De Lima, kapag ang imbestigasyon ay ginagawa sa likod ng saradong pinto, nasisira ang tiwala ng mamamayan sa sistema. Ang transparency daw ay hindi simpleng pagpapakita lang ng dokumento. Ito ay pagpapakita ng pananagutan. Sabi niya, kung kaya nating buksan ang korte sa publiko, mas dapat buksan ang mga imbestigasyong kinasasangkutan ng pera ng bayan. Dahil sa gobyerno, ang tunay na sekreto lang na dapat itago ay yung password ng corruption-free system, hindi ang mismong imbestigasyon. Ito din ang panawagan ng isang political strategist na dapat talaga bukas sa publiko ang mga isasagawang imbestigasyon. Dapat absolutely it must be open to the public, open to the media. If at all, kung talaga merong yung mga revelations, pwedeng mag-executive session, yung delikadong revelations that may impact on national security. But otherwise, everything should be open and transparent. Ang linya ng ICI, hintayin muna ang final report. Pero alam nating lahat, sa politika, kapag tahimik masyado, may nangyayaring hindi dapat. Ang public hearing ay hindi showbiz. Ito ay pananagutan. Kung totoo ang hangarin ng ICI na linisin ang sistema, bakit hindi nila kayang buksan ang ilaw at hayaang makita ng bayan? Kung gusto nating maniwala na malinis ang flood control projects, dapat bukas ang investigasyon. Hindi sapat ang pangakong ilalabas namin ang report. Gusto natin makita paano nila ito ginawa. Dahil sa dulo, hindi secrecy ang magpapatatag ng tiwala ng taumbayan, kundi katapatan na nakikita ng lahat. Kaya tanong ng bayan, kung wala kayong tinatago, bakit kailangan itago? Kayo? Ano sa tingin nyo? Bunyog! Bunyog! Halikan na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.